Kamusta po kayo? Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong nagbabalik para magbahaging muli ng panibagong video dito sa ating channel. Ano naman po ito dito sa mga ipinahiwatig o sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes patungkol kay VP Sara Duterte. So bago pa tayo magpatuloy ng ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo lang ang o i-click mo lang ang subscription button. Ganon din ang notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload sa channel na ito. Ito ay bahagi ng nakalap nating video na kung saan ay nagpahayag nga itong si Senator Antonio Trillanes kung ano talaga ang tunay na pagkatao ni VP Sara Duterte. So sabi nga niya rito ay may mga hindi alam ang ating mga kababayan kaugnay sa tunay na pagkatao ni VP Sara, at masyado daw na-impluwensyahan ng social media ang mga tao na yun nga nagpapalabas daw ng mga maling impormasyon patungkol sa ating Vice President. So ano nga ba talaga ang totoo at bakit hindi talaga tinitigilan ni Senator Antonio o ni dating Senator Antonio Trillanes itong mga Duterte? At ayon nga sa kanya, so mahirap magbigay ng isang akusasyon sa isang tao kung hindi ito totoo. Dahil yun nga, may mga basihan at talagang konkreto daw ang mga ebidensya ayon sa kanya. So meron tayong ditong nakalap na isang video na kung saan ay nagpahayag nga itong si dating Senador Antonio Trillanes. So panoorin po natin itong video na ito. Primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi nilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang pinapahan nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na parang ma-expose yung iba't ibang insidente ng pamamurako at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At kung muli mamulat sila, papatuloy namin yung pagmumulat sa mga kababayan. Hindi ito binom na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin mo, solid yung mga ebidensya pinipigay mo. Tuloy lang ito, gagawa ka ng isang link sa social media, mag-akusa, kagaya ng ginagawa nila sa atin. Tatayo ba ito? Paano po ba yan? So yun, at talagang malinaw po na inihayag ito ni Senator Trillanes kaugnay dito kay VP Sara. At sa ngayon na medyo meron pa rin akong impormasyon o na panood na video kung saan ay mukhang matutuloy talaga yung pag-file ng panibagong impeachment na complaint against kay VP Sara Duterte o sa ating Vice President. So yun nga, hindi lang doon natatapos sa ipinakita nating video na yon. Maraming bagong video tayong nakalap na kung saan nga ay mukhang matutuloy na yung refile o yung panibagong impeachment complaint against sa ating Vice Presidente. At meron na naman ako dito napanood na isang video na naman na kung saan nga ay nagpahayag si itong At mga iba pang ebidensya na pwedeng lumabas. Nagpahayag dito ang isang analyst patungkol din dito sa impeachment na ito na sinasabi versus VP Sara Duterte na ihain na rin ngayong linggo daw na ito. So itong video na ito ay nakalap natin muli rito. Panoorin po natin ito. Sa tingin ko nga, baka may magsampala ng impeachment sa Vice President. Hindi na sa Ombudsman.
No, dahil yung purpose ng plunder case ay hindi naman para matanggal yung presidente dahil impeachable position siya. Pero ang pwedeng gawin ng ombudsman ay halimbawa buksan yung kanyang bank accounts in relation dito sa plunder case na matagal nang gustong gawin ni Senator Trillanes at mga iba pang ebidensya na pwedeng lumabas kahit hindi siya matanggal sa posisyon dahil hindi naman daw siya immune from suit. So pwedeng magsampahan ng plunder kahit hindi siya matatanggal sa posisyon at itong plunder na ito ay magbubukas ng mga ebidensya na pwedeng magamit eventually sa impeachment na malamang ay isang pa this week no, ng Pakabayan Black Yata. No, kaya marami pang susunod na kabanata dito sa ating mini-series ng Philippine Politics. Ano title? Walang laban dito ang Game of Thrones at saka House of Cards ng Netflix. Ano title? Kala ko yung Roja tsaka yung What Lies Beneath. Kasi local Ang title dito kasi ay Ang Kakapal na Mukha. Sa tingin ko nga, baka may magsampa na ng impeachment sa Vice President, hindi na sa Ombudsman. No? Dahil yung purpose ng plunder case ay hindi naman para matanggal yung presidente dahil impeachable position siya. Pero ang pwedeng gawin ng ombudsman ay halimbawa buksan yung kanyang bank accounts in relation dito sa plunder case na matagal lang gustong gawin ni Senator Trillanes at mga iba pang ebidensya na pwedeng lumabas kahit. So yun, pakinggan natin yung paliwanag ng isang political analyst na si Ronaldo Llamas. Tama ba? Hindi siya matanggal sa posisyon dahil hindi naman daw siya immune from Ronald Llamas, ang political analyst na ito, na kung saan ay sinasabi nga niya na mukhang may mag-aain na nga ng panibagong impeachment complaint against kay Vice Presidente. At sa mga nakalipas na mga linggo ay marami na tayong napapanood o nababasang ganito. At ito meron na namang panibago dahil itong video na ito ay mukhang ngayon lang ito lumabas na isang interview ng DCMM dito kay political analyst Ronald Llamas. So ano pang talagang magaganap sa hinaharap at mukhang ngayong pagpasok na naman ng taon ng 2026 ay mainit pa rin na talagang maraming lumalabas na mga akusasyon sa ating Vice Presidente at mukhang hindi na nila ito tinitigilan. Lalo na ng kampo ni dating Senator Antonio Trillanes na yun nga, sa una nating video na pinapanood ay talagang sinasabi niyang mga solid evidence daw na talagang maaaring magsasabi ng patunay sa mga kung ano nga ba talaga meron sa ating Vice Presidente. Sundan at abangan pa natin kung ano pa ang mga lalabas na update patungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa na ito na hanggang ngayon ay mag-comment lang po down below dito sa ating video na ito at kung nais mo pong magpahayag ng iyong salubin, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Mag-comment po kayo sa comment section sa mismong video na ito. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat.